una kong tanong sa'yo ganito. Tinatanggap mo ba si Arkanghel Miguel na bibilang sa mga anghel? Siya, tanggap ko, nabilang siya sa mga anghel, pero siya ang pinakamataas na ranking sa mga anghel. Kaibigan. Salamat sa sagot. No? Pumapayag ba ang anghel sa panahong Kristiyano? Pagpatirapaan sila at sambahin, yes or no? Pagtira pa, yes. Pagtira pa, yes. Or bow down, pero no. Kapag worship, no. So pumapayag ba ang mga anghel na sila ay sambahin? Ano ang sagot mo doon? Hindi. Kapag anghel ay hindi yan sinasamba. Okay, salamat sa sagot. Okay. Sunod kong tanong ganito. Kung si Kristo, anghel, may nakaulat ba sa Biblia sa maraming talata na siya sinamba? Wala. Kung mabasa ko. Sige, ikaw muna. Okay. Wala. Sapagkat kaibigan, dahil yung proskuneo worship, sa ibang translation ay obeisance, sapagkat yung proskuneo worship ay ikakapit lang yan doon sa Lucas 4:8 patungkol sa Ama. Pero alam ko, mayroon pong mga translation Next question. proskuneo worship patungkol Okay. kay Yung proskuneo ba ginamit din kay Kristo para siya ipakitang sinasamba siya ng lahat ng mga anghel? Okay. So yung proskuneo worship ay hindi. Ginamit ba Pero o hindi? hindi ginamit ang proskuneo worship. Stop the time. Moderator's time. Okay. So, remind lang, pag nagsumagot, meron po tayong 15 seconds at naka-oras po ako sa inyo. So, remind po sa mga debaters, no, yun po ang ating rules. So, you have 8 minutes and 28 seconds. So, tuloy mo yung pagsagot, matatapos ka ng 19. So, next question after that. Resume. Okay. Hindi ko tanggap ang proskuneo worship. Ang tanggap ko ang proskuneo obeisance or pangayupapa, no? Or bow down. Question. Okay. Ulitin ko sa Hebreo 1, no? Hebreo kapitulo 1. Nang sinabi doon, sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Hebreo 1 at ang talata ay 6. 6, no? Proskuneo ba yung ginamit doon? Okay, sa Greek text, proskuneo. Salamat sa sagot, no? So, yung proskuneo ba, ginagamit yan doon sa person na sinasamba? Hindi. Depende sa ito, dahil nag-focus ka sa Hebreo 1:6, hindi ito tumutukoy sa proskuneo worship. Dahil sa Griego, ang ginagamit halos ay pure proskuneo, pero pagdating sa English may ibang Next question. Okay. Sabi mo, yung proskuneo hindi ginagamit, no, para doon sa isang person na sinasamba. Kung makabasa ba ako ng term proskuneo, kinakapit doon sa person na sinasamba, tatanggapin mo yung proskuneo sa Hebreo is to define Christ to is subject to worship. Tatanggapin mo ba pag nabasa ko yung proskuneo sa ibang sulat? Ito, talagang mayroon, hindi ko tanggap na yung proskuneo worship ay ikapit mo kay Kristo. Pero alam ko, mayroon kang translation or marami kang translation na mabasa na ang trasalin sa Hebreo 1:6 ay sampa. Okay. So hindi mo tatanggapin kahit mabasa ko yung proskuneo sa ibang talata, ginagamit yon sa person talaga na sinasamba. Hindi mo tatanggapin talaga na si Kristo kahit ginamitan ng proskuneo, hindi dapat sambahin, hindi mo ba tatanggapin? Okay. Tanggap ko kung ang proskuneo ay ikinapit sa Ama bilang proskuneo worship. Pero kung mabasa ko, oo. Okay, anong mabasa mo? Sige. Kung mabasa ko yung moderator's time. Wait lang. So, Okay. hindi pa umabot yung 15 seconds. So, antayin natin. Total, nagta-time naman ako. Pasensya na po, Mr. Moderator. Pag sinabing next question, ibig sabihin tapos na yung 15 seconds. So, resume the time. Ito po, ano. So, kung mabasa ko ba yung proskuneo, ginamit sa isang person na dapat sambahin, tatanggapin mo ba dahil ginamitan si Kristo ng proskuneo, no? So, tatanggapin mo ba dapat din nating sambahin si Kristo? Hindi ko tanggap
Dahil sa sinabi ko nga, kapag proskuneo worship ay hindi pwede ikapit kay Jesus. Pero kapag proskuneo worship, ikapit sa Ama, yan ay tanggap ko. Yan ang sagot ko. Okay, hahayaan na kita dyan, no? Total, hindi ka rin naman tatanggap kahit i-showdown kita. Sunod kong tanong sa'yo ganito. Ginamit mo ang Apokalipsis 5:1 patuloy. Ano? Ang ibig mo sabihin yung anghel dyan na may malakas na tinig, yan si Kristo? Sa Apokalipsis 5:1 hanggang 2? Okay, oo, batay sa konteksto, sa 3. Oo. Ito babasahin ko yung talata. At nakita ko sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel, na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Sa 3, at sino man sa langit at sa ibabaw ng lupa, sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Ayan. So, yung anghel na binabanggit sa 5:1 hanggang 3, lumapit ba siya doon sa luklukan at kinuha niya yung aklat na may sulat sa loob at labas? Yes or no? Pakiulit yung tanong. Ulitin Please, ko. Ulitin ko. Okay, Sige. pakistop. Sige, ulitin ko tanong, Anong concern with a moderator's time? Anong concern? Negative side? Moderator, hindi ko na-pick up yung tanong. Kaya para hindi ma-waste ang kanyang time, okay ba kung stop the clock muna bago ko makuha yung tanong niya? So, granted, affirmative side, just refresh your question. Time start. Opo. So, ang tanong ko, sa Apokalipsis 5:1 hanggang 3, yung anghel na may malakas na tinig, sa 5:1 at 3, lumapit ba siya dun sa luklukan na kinalalagyan nung aklat kung saan nakaupo sa luklukan? Lumapit ba o hindi? Sa 5:1 hanggang 3. Okay. Walang terminong ginamit na lumapit, verbatim. Wala akong nabasang lumapit, verbatim. Yan ang sagot ko. Oo. So, tinatanggap mo ba sa 6, no? Ang lumapit dyan, hindi anghel. Kasi wala namang anghel na lumitaw mula sa lahi ni Huda. Tinatanggap mo ba may anghel lumitaw mula sa lahi ni Huda na tao? Meron ba? Sabi ko nga sa'yo, walang verbatim. Pero ang pagkaunawa ko dito sa Apokalipsis 5:5, ang tinutukoy dito na nasa kamay ng kanan ay si Kristo na bilang nakaupo sa trono. Okay, salamat sa sagot, no? Sabi mo, sa pagkaunawa mo, si Kristo yan, no? Yung nasa 6. So, tinatanggap mo ba yung anghel na nagsalita sa 5:1 hanggang 2 at 3 at yung nasa 6, magkaibang person, tinatanggap mo ba? Ito ang sagot ko. Yung nasa kanang kamay ay yung Kristo. Pero kung yung mismong nakaupo, kung saan ang Kristo ay nasa kanang kamay, yun ang Diyos. Sino yung nasa... Stop the time now. Wait. Okay. So, sabi mo kasi, unawa mo na yung 6, yun yung anghel na nasa 5:1 hanggang 3. Inaamin mo ba, sinabi mo yung kaganina, unawa mo yun? Okay, unawa ko yun na galing sa Biblia, batay sa konteksto na aking nabasa. Sunod kong tanong, no? Sa 6 ba, sa buong konteksto ng Biblia, meron bang anghel na lumitaw sa lahi ni Huda na tao? Meron ba o wala? Okay. Sa sinabi ko na, wala pong verbatim, no? Na yung ginamit na word na anghel, sapagkat ang ginamit ay si Jesus ay galing sa Huda sapagkat siya ay nagkatawang tao. So, tinatanggap mo ba yung tao hindi pwedeng manganak ng espiritong anghel, yes or no? Yung tao, no. Oo. 15 seconds, 20 seconds, no. Yung tao ay hindi po pwede manganak ng isang anghel. Dahil kung ang tao ay nanganak, tao rin ang anak. Salamat, no? Pupunta ako sa gist ng Apokalipsis. Sabi mo, si Kristo rin to, no? Ang tanong ko sa iyo ganito. Sa gist 1 ba, yung anghel na tinutukoy dyan, kung yan si Kristo, meron bang hawak na bitong-bituin sa kamay?
Sa GIS, o no? Oo. Oh, Gis 1. Kasi sabi mo, Gis 2, 3, no? Anghel yan, si Okay. Kristo yan, sabi mo, no? Kinokonekta mo sa ibang talata. So, sa Gis 1 ba, may hawak ba yung anghel na pitong-pituin? May hawak ba siya? Okay. Walang nakalagay sa, kung verbatim, no? Verbatim, walang nakalagay na humawak ng pitong bituin. Wala. Pero ito, 15 seconds no, sandali lang Pero yung cross reference, no? Halimbawa sa GIS 1, may binanggit dito na sige. Oh, Next salamat question. sa sagot. Wala, no? Next Oh, question. may lumalabas ba doon sa bibig ng anghel sa Gis 1 na tabak na may dalawang talim? May lumalabas ba sa bibig ng anghel sa Gis 1? Walang tabak na mabasa dito. Oh, sunod Wala. kong tanong, no? Yung mukha ba ng anghel sa Gis 1, gaya ng araw na sumisikat ng matindi? Ang ginamit lang dito ay ang kanyang mukha ay gaya ng araw. Yan lang ang nabasa ko sa Hebreano Apocalypse GIS, o no? Oh, so wala yung sinasabi ko na tumitingkat gaya ng masingkad na araw, wala yon sa Gis 1. Yung kung yan ang gusto mo na mabasa ko, wala akong mabasa kasi iba ang lumitaw dito. Ang kanyang Ayun. gaya ng araw lang nabasa Oh, ko. yung mata ba ng anghel sa Gis 1, parang ningas ng apoy? Time. Okay. Pero sagutin mo yung, wait lang, moderators times. Pumasok yung huling question, so bigyan kita ng 15 seconds na sagutin. Okay. So ang mabasa ko no sa Apocalypse 10:1 ay mabasa ko lang ay gaya ng apoy ng mga haligi. Yan ang mabasa ko. Yan ang nabasa ko. Okay, maraming salamat.